Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Good news para sa pamilya Digamo. At ito nga po update dito kay Tives ay nahuli na nga daw po ito kanina sa Timor-Leste habang naglalaro ng golf. Golf pong totoo. Okay, hindi po golf na inuman. Alright? Bihira, no? Ang tindi rin. Oh. Kaya tanong nga po ng mga kababayan natin, who's next? Di ba? Hmm. No one is above the law. Totoo po yan. Sabi rito sa balita, makalipas ang isang taong pagtatago ay naaresto na si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Tives Jr. Kinumpirma ng DOJ ang pagka-aresto ni Tives sa Dili, Timor Leste nitong Webes alas 4 ng hapon. Ayon sa statement ng DOJ, naglalaro ng golf sa Top Golf Driving Range and Bar sa Tives nang ito'y madakip ng mga otoridad. Yan. Naalala ninyo dati, di ba? Nakaraan may lumabas na video niyan eh. Ang ginawa nito ni Tives ay nung dumating si Manny Pacquiao, di ba? Sumingit doon, sumulpot. Nagpa-special. O yun. Siguro isang dahilan yan para makilala talaga siya diyan sa ano, ibalandra niya ba naman yung pagmumukha niya. No, ngayon, after a year, nako, na-identified at ito na po, natuluyang madampot. 'Di ba? Alam niyo ho, kailan lang nagpunta dito ang hindi naman dito sa Pilipinas, 'di ba? Dumating dito yung head ng yung presidente ng Timor Leste. Oh, ang engot din ito ni Tives, hindi pa bumira ng layas, 'di ba? Sabi niya rito ha, nagtulong ang International Police, nako Kibuloy, Interpol ito, National Central Bureau at East Timorese Police para mahuli si Teves. Today's apprehension of Teves is testament of the power of international cooperation. It sends a clear message that no terrorist can evade justice and that nations stand united in safeguarding the safety and security of their citizens. No, yun. Yari ka ngayon, Teves. Bakit? Kung ano-ano ho kasing pinagsasabi nito dito po kay DOJ Secretary. Oh, pagka nagla-livestream siya. 'Di ba? Patay ka ngayong kalbo ka, kotong ka rito. Yan, loko-loko pa naman yan si Boying. Sabi, si Tibes ay matatandaang nagtago ng madikit ang kanyang pangalan sa pagpaslang kay yan nga kay Governor Roel Digamo noong March 2023. No, and then kinasuhan siya ng ilang counts of murder dahil sa mga nasawi sa Digamo murder. Samantala, siniguro ng DOJ na patuloy ang kanilang mga update hanggang sa makabalik sa Pilipinas si Tibes. Well, ang tanong, bakit ka ba siya nahuli? Well, ito po yung isang dahilan. Okay, tingnan nyo ha. At ito po yung isang bagay na talaga namang, I would say, na kinatatakutan po rin talaga dyan nito ni Natives. At saka siyempre, nito ni Lucky Buloy. Ayaw ni Lucky Buloy na mangyari ito. Ang maglabas po ng red notice. 'Di ba? Dyan. Kasi yung kaso ni Kibuloy na nasa 40 mahigit, no? 40 counts. Iba't ibang mga kaso, kaya nga sabi, sapin-sapin na, patong-patong pa. Qualified na raw po ito para magpalabas ng red notice. Eto, ayon rito sa balita, noong February 28, 2024, Interpol naglabas na ng red notice. Laban nga po rito kay dating Congressman Tives. At ang red notice ay katulad na raw ng international warrant of arrest ayon kay DOJ Secretary Remulla kung saan ang lahat ng miyembrong bansa nito ay padadalhan ng impormasyon na si Tives ay dapat arestuhin. Nagkaroon na rin daw ng pag-uusap ang DOJ kasama ang NBI para sa paraan ng pagdakip. Ayon sa kalihim, sa bahagi ng DOJ, ang NBI ang kanilang ipadadala para sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Sigurado din daw ng kalihim na hindi mabibigyan ng political asylum si Tives base sa naging pag-uusap niya sa mga opisyal ng bansang Timor-Leste kung saan naroon ngayon ang kongresista.
Yan, samantala inanunsyo ng DOJ na opisyal lang kinansela ng DFA ang passport, 'di ba? Yun na nga, wala na nga siyang passport, dapat bumira na 'to ng layas. Ang kaso, pumetiks-petiks pa doon, 'di ba dapat nag-backdoor na siya eh. Oh,